Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik amplifier tayo at yung magiging content naman natin ngayon ay tungkol uli sa GLH 1969 Class A amplifier. Pero ganun pa man, kahit na naka-apat na content na tayo tungkol nito. So, bawat content naman natin ay magkakaiba ng topic. Okay, so ito nga naman ngayon, iba naman yung isi-share ko sa inyo. Ito kasing circuit na to, itong GLH, kaklaruhin ko lang yung GLH 1969 Class A amplifier ay napakaraming version. May mga modified version din at meron ding GLH na Class AB amplifier, hindi na siya Class A. Dito lang, gusto ko lang ibabahagi sa inyo yung ano yung mga napansin ko dito nung sinusubo ko na. Ito kasing circuit na to ay wala kang makikitang nagbibinta na gumagamit ng apat na output. Ito. Kasi yung ginagamit natin dito, so pareho lahat yung output na yan, 50-100 yung ginagamit natin na output. So, pareho yung apat na yan. So, madalas, kapag namimili tayo online, kahit na yung pinakamurang klase ng GLH, yung GLH 1969 Mini, at yung pinakamahal na nagkakahalaga ng mahigit 1,000, So, dalawang transistor lang din yung ginagamit. So, pare-pareho. At hindi lang yan. Kahit na anong website kapapasok, kahit na anong platform, walang nagre-recommend na sa ganitong classification at ganitong circuit, walang nagre-recommend na gumamit ng apat na output. So, sinubukan lang natin to, tapos inoobserbahan natin kung ano ba yung mga advantages tsaka disadvantages kapag gumagamit ng apat. So, napapansin natin dito, siguro nga walang nagma-manufacture ng apat na output. Ano kasi, kapag gumagamit ka na ng apat na output, syempre, yung kakailangan mong amperahin ng supply ay medyo mas mataas na rin. So, kung kailangan ng mas mataas na supply, kapag nagbibinta ka ng ganito, so, siguro, hindi rin gaanong mabibili ng mga buyer dahil kakailanganin nila ng mataas na current galing sa kanilang mga PSU. So, isa siguro yan sa mga dahilan. So, alam mo naman, kapag nagbibinta ka, kung alin yung medyo mas magaan para sa mga mamimili, yun yung binibinta nila. Tapos, dito, nung sinubok na natin, tinatry natin to ng mahigit 1 oras. At ang ginagamit natin na supply ay 24 volts. Tapos, 3 ampere yung kanyang current. So, itong design na to, itong ginagamit natin na to, ginaya talaga natin to sa original version ng yung kay John Lensly Hood na original circuit na schematic, ginaya natin. Ang binago lang natin dito ay wala na yung trim pad na nakakasa. Kinabit natin ay yung fixed resistor na. At naka-design to sa 27 volts. So, itong circuit kasi na to, pwedeng mong bago-baguhin yung kanyang impedance. Pwedeng 3 ohms or 4 ohms yata, tapos 8 ohms at 16 ohms. So, may mga bago-baguhin ka lang dito. So, baguhin mo yung input signal dito, tapos baguhin mo yung DC blocking capacitor ito, palitan yan, at yung kinabit natin na fixed resistor, baguhin mo rin yun. So, ganun. At itong amplifier circuit na to, para sa mga hindi pa nakakaalam, mababa lang yung wattage nito, 10 watts lang. Ito, 10 watts lang siya, hindi siya katulad nung pangkaraniwang ginagamit natin sa ating mga bahay o pang video
ilang daang wattage o kaya 1,000 watts. So ito mababa lang, 10 watts lang siya. At nag-improve lang to ng konti nung mag-additional tayo ng transistor. Kaya lang, ang problema naman dito nung mag-add tayo ng transistor, kung gaano kainit yung dalawang output pa lang yung ginagamit natin, mas dumoble siya. So alam naman natin na kung gaano kainit yung class AB amplifier, mas mainit yung class A amplifier. So ito yung ginagamit natin na heatsink na galing sa 735. Yan. So ito kukulangin to kung gagamitin mo tong amplifier na to ng buong araw. Kukulangin to. So gagawin mo naman, maglalagay ka ng heatsink. Heatsink na additional or mas malaking heatsink pa. Kaya yung iba gumagamit ng cooling fan. Para naman sa akin, kapag ganito lang kababa yung power ng amplifier natin, hindi worth it maglagay ng cooling fan. Kasi nga, yung sounds niya ay hindi naman gaanong malakas. Siyempre, maririnig mo kasama yung andar ng cooling fan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga binibintang Class A amplifier ay walang cooling fan. Kaya mahal siya dahil napakalaki ng mga heatsink na ginagamit, tapos napakalaki ng mga transformer kahit na ganun lang kababa yung kanyang wattage. Kaya kung bibili ka ng amplifier na stereo na mayroong 10 watts per channel na GLH Class A, GLH 1969 Class A amplifier, 10 watts per channel pero nagkakahalaga siya ng 40,000 pesos. Ganun siya kamahal. Okay? Ganun siya kamahal. At yun nga, sinubok natin siya, no? Ayos naman yung tunog. Kaso, nung napansin na natin na umabot siya ng may isang oras, nagbabaga na to. Tulad ng sinabi ko, nagbabaga to. Pero, mas nagbabaga yung natin. Mas nagbabaga yung transformer natin. Sa palagay ko, mas unang masira yung transformer kaysa dito sa natin, sa power output natin. Lalo na siguro kung yung load natin na yung load natin na speaker ay mas mababa pa sa 8 ohms. So siguro mga 4 ohms, mas lalong magbabaga to. At mas lalong susunugin yung transformer natin. So meron na rin akong karanasan na nagtitest ako, iniwan ko lang. Buti na lang yung pang-testing ko talaga ay nasa isang safe na lugar na kapag may nasusunog, walang tatakbuhan yung apoy. So, papakita ko sa inyo yung kung anong hitsura nung transformer nung mag-test ako nung SOCL 504 na circuit. Pero yung SOCL 504 na circuit ay napakatibay. Output lang yung nasira. Hindi nasunog yung board. Pero yung transformer ko, grabe. Okay, so balik tayo dito. Kaya kung may mga gustong mag-assemble dito, dahil nga napakasimple lang ng circuit nito yung dito sa input niya, papuntang driver, 3 transistor lang yung nandito. Okay? 3 transistor lang. So, pang-pito kasama yung 4 na output natin. Okay? So, para naman maranasan nyo kung bakit nga ba marami pa rin tumatangkilik at maraming mga brand na gumagamit ng ganitong circuit. At yung mga may mga pera, yung mga mayayam, bakit gumagamit ng mga Class A amplifier? Sa inyo naman yung sariling experience nyo, tapos ikukumpara nyo doon sa mga Class AB, Class G, tsaka Class H amplifier. At mismo ngayon yung Class D at Class F. So, pwede nyo ikumpara kung bakit nga ba marami pa rin gusto ng Class A amplifier. Okay? So, ito, try natin, share ko sa inyo sandali kung paano nga ba tumunog yung natin. So, sandali lang, gagawa tayo ng short video, Yung gagawin nating short video, magpapatugtog tayo ng isang buong minuto doon para marinig nyo kung paano tumunog yung ating Class A amplifier.
Diba? So, yun yung tunog nito. Pag ginamitan natin siya ng tune control, kasi yung speaker na ginagamit natin ay mataas yung wattage. Speaker ng Sony Bluetooth stereo. Yung model ng kanyang speaker ay SSM40D. So, matigas yung kanyang cone, matigas yung kanyang surround, matigas yung kanyang spider. Kaya, kailangan kong gamitan ng tune control para magbaback and forth naman ng maayos yung cone. Madadala niya. Pati yung high frequency driver natin, yung tweeter, kasi parang palyado na rin para naman lumutang at ma-recognize natin kahit kunti lang yung kanyang high and low frequency, pati yung kanyang mid. O, di ba? So, ito yung kanyang, papakita na natin yung kanyang bias, para makita nyo. Ito yung kanyang bias, Ayan, 0.6. Okay? So, dito, yung transistor na dinagdag natin, nakaparallel lang yan direkta. Base to base, collector to collector, at emitter to emitter. Ayan. Pati dito sa kabila, tingnan nyo. Ayan, 0.6 din. So, pareho. Okay, so siguro hanggang dito na lang tayo. At abangan nyo na lang yung short video natin. At itong tinetest natin na sounds ngayon, doon nyo maririnig ng buong 1 minuto. So maraming salamat, At God bless at bye-bye.